So, ibig ko sabihin ngayon, nandito sila kung kami po'y papalarin, nandito po kami at handang magbigay po ng serbisyo. Kasi lumaki ang dalawang ito na pareho po na ho kaming nagsisilbi ni Secretary Ralph Recto. Nakatatanggap ng kaliwat ka ng pambabatikos ngayon ang pamilya nila Vilma Santos at Ralph Recto, pagtikular na ang mag-iinang Vilma, Luis at Ryan Recto hinggil sa sabay-sabay nilang pagtakbo sa darating na eleksyon sa iba't ibang posisyon sa Batangas. Political dynasty at ganid sa posisyon at kapangyarihan ang ibinabato sa mag-iina. Isa sa naging vocal sa bumatikos sa kanila ay ang batikang manunulat at showbiz reporter na si Jobert Sucaldito. Anito sa kanyang Facebook post, imagine, ang padre de familia nilang si Ralph Recto ay cabinet member holding the position of Secretary of Finance. Hence, his wife Vilma Santos Recto is running as governor of Batangas, with son Luis Manzano as her running mate as vice governor, and her other son Ryan Christian Recto running for representative of their 6th district. Whew! Di pa nila kinumpleto, sana pinatakbo na rin nila si Jessie Mendiola Luis' wife as mayor ng Lipa para kumpleto sila. Para perfect, di ba? That's clear greed for money and power. Di naman lingid sa kaalaman natin that politics is the best money-making business in the world. Bakit hindi na lang nila ilipat sa bahay nila ang kaban ng bayan total Secretary of Finance naman si Ralph, di ba? Just asking. Ano na mga Batanggenyo? Payag ba kayo sa ganito? Saan kayo patutungo? This is very harmful para sa probinsya ng Batangas. This must be stopped. How? I don't know. Samantala, hindi naman lingid sa misis ni Luis Manzano na si Jessie Mendiola ang nangyayaring pambabatikos na ito sa kanyang asawa at sa pamilya nito. Kaya sa isang Instagram post ay ipinagtanggol niya ang mister sa mga bashers. Aniya, sana din bigyan ng pagkakataon si Luis to prove this. He grew up learning so much from his mom and his stepdad when it comes to politics. I do not understand why some people are so quick to judge porket artista siya. Ang pagiging artista ay isa lang sa mga kaya niyang gawin sa buhay. Others do not know Luis like I do. What if he just really wants to serve the Filipino people? Others are so quick to judge. Honestly, sa lahat ng artista na tumakbo at tumatakbo si Luis ang isa sa pinaka-qualified sa lahat. I hope people let him prove himself when it comes to public service. Kung ang ibang tao nga may karapatan tumakbo, bakit ang isang tulad niya hindi pwede? Napalaki ng maayos at matino si Luis nila Momski, Dadyo at Tito Ralph. Hindi naman siya ina-appoint sa pwesto niya. Lalaban siya ng patas. At the end of the day, ang mga botante pa rin ang magdedesisyon kung ihahalal siya bilang public servant, wala nang iba. Sinagot naman ni Jessie ang komento ng isang netizen na nagsabing, I think the people, especially the Batanggenyos, have the right to judge considering the fact that a lot of artistas who had the chance to sit in a position have failed to serve what they needed to serve. The fact that no one truly knows him like you do just adds so many reason why people should question his intentions. Nevertheless, if manalo man siya, I hope he does his best throughout his term because ang pag-unlad ng Batangas ay pag-unlad ng Pilipinas. Yay! I grew up watching him so I really hope he won't disappoint your people. Tugon naman ng misis ni Luis dito, yes, they have the right to judge, but let's not forget that he has a right to prove himself too. It goes both ways. Nagsisimula pa lang siya, pinipigilan na agad. Hindi pare-parehas lahat ng artista. Po natin ang magbabalik na gobernadora at ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. To our friends from the media. Ito naman, kayo na rin to eh. Ito rin yung nakasama ko for 9 years, actually more than 9 years. Nung ako po ay ina ng lungsod ng Lipa at naging 9 na taon ng nanay ng lalawigan ng Batangas. Kayo-kayo rin po ito ang nakikita ko at alam nyo na tayo po isang pamilya. Sa lahat ng okasyon, programa, proyekto na ginawa natin sa lalawigan for 9 years, kayo po ang kasama ko. And I'd like to take this opportunity to thank you again sa another chapter ng buhay ko. Dahil ngayon po, tayo nahilingan bumalik. Nag-file po tayo ng candidacy kanina, pero nandito po ako at maligaya kasi
Kasama ko na ang mas malaki kong pamilya, ang lalawigan ng Batangas, ang ating pong mga mayors, ang mga Batanggenyo, ang ating pong mga congressmen na nandito, at syempre kasama ko rin po ngayon ang aking pong immediate family. Hindi ko po akalain na this will happen. Maybe it was meant to be. For 24 years that I've served the Batanggenyos, na binigay po sa akin ang tiwala. At para tumagal po siguro ako na 24 years sa tiwalang ibinigay po ninyo na kahit paano, I really did my best. At kung tumagal man po ako na 24 years, I must have done something good for the Batanggenyos and for the province of Batangas. And I'm proud to say, ito po yung tinatawag rin sigurong tour of duty. Alam nyo, hindi ko akalain, maybe dumating ako sa point na for 24 years, Ryan was only 3 years old. Huwag ka na anak ha? Lucky he was 27 when I started working as the mayor of Lipa. 27. Tapos ngayon, 43. Sorry anak, sorry. Okay na, madaming camera pa harapan. Sorry. So, ibig ko sabihin ngayon, nandito sila kung kami po'y papalarin, nandito po kami at handang magbigay po ng serbisyo. Kasi lumaki ang dalawang ito na pareho po na ho kaming nagsisilbi ni Secretary Ralph Recto. In fact, dito sa Batangas, kung Marvin, kung naalala nyo, kasama ko pa sila kino sa Alay Lakad. Every time, di ba, mabukal, alam nyo, busy siya nun sa show business, si Lucky. Minsan hihilingan ko, anak, sumama ka sa Alay Lakad kasi magandang intention nito. Marami tayong matutulungan pagdating sa education. Yun ang anak kong galing sa trabaho, not for anything, i-share ko lang to sa inyo because alam nyo yan mga bukal, this is the truth. Ang Alay Lakad natin as early as 5:30 a.m. at lalakad na tayo ng 6 a.m. Si Lucky galing ng trabaho, alam nyo 5:30, nakaparada po ang kotse niya dito sa Capitol. Siya natutulog sa kotse. Gigisingin ko na lang siya, anak, lalakad na tayo. Ibig ko sabihin, kung ilatag man po namin si Lucky sa inyo, na sana kung kami papalarin awa ng Panginoon Diyos at maging kapartner ko, nakikita ko na po yung po pwede pa namin magawa dito po sa lalawigan ng Batangas. Ito po yung mga anak ko na hanggang magsilbi rin sa inyo. Sana kung mapagbibigyan kami sa tulong po ng pamilya ng buong Batangas, from our barangay captains, barangay functionaries, mayors, aming po mga congressmen sa lahat ng programa, I promise you we will continue to work as a team and as a family to enhance more and to make Batangas more beautiful, popular, and successful, and something a province we really can be proud of. So give us a chance. Sa inyo pong lahat, huli na lang, malaking karangalan din po ng aking pong asawa hindi tatakbo ngayon kasi siya po'y nahilingan na maging ama po ng Secretary of Finance. Kaya siya po ngayon ay nagsisilbi sa national government. At alam ko na hindi naman niya kami pababayaan kasi siya ang aming pader. So, Ralph, ikaw ang aming haligi. Ayaw niya ng pader. Gusto niya haligi. I'm sure hindi niya kami pababayaan. Akong nanay, at subukan mo naman kami pababayaan, manda ka. So, we are offering our service. Anything that we can do to make Batangas more progressive, andito po kami at nag-aalay po ng serbisyo sa inyo. Sana'y pagbigyan niyo po kami. To all our friends, maraming salamat sa tanghaling ito. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat.